Ayan. So, ang topic natin for today, adjusting entries pa rin. No? Kaya lang, doubtful accounts na at saka depreciation. Depreciation. Okay? Tapos na kasi tayo sa deferrals and accruals. So, sana naalala mo, no? Yung diniscuss natin ng mga nakaraan. Tsaka nag-seat work ka na rin naman dito, no? So, siguro, tanda mo na or master mo na kahit papaano yung deferrals and accruals. Kung hindi pa, balikan mo yung lecture natin last time, mag-practice ka pa. Kasi ngayon, pupunta na tayo sa adjusting entries for doubtful accounts. Define muna natin ano ba ang doubtful accounts. Doubtful accounts, also known as bad debts. So parehas lang yan, ha? Doubtful accounts, saka bad debts, are accounts receivable that are unlikely to be collected from customers. So ito daw ay mga accounts receivable na malabo nang makolekta o unlikely na to be collected. So yung accounts receivable na yan, pag hindi na makokolekta, tinatawag siyang doubtful accounts or bad debts. Okay? So yung doubtful accounts, expense yan, no? Doubtful accounts expense. Doubtful accounts expense. Kasi syempre, pag hindi mo na marireceive, pag hindi mo na makokolekta yung receivable, i-expense mo na lang siya. Si bad debts expense. Pero parehas lang yan, no? Bad debts expense. So para paigsiin sila, si doubtful accounts expense, gawin mo na lang DAE. Or kung bad debt expense ang gusto mong gamitin, bad debts expense, BDE. Ganun na lang. Paigsiin lang natin. So doubtful accounts expense, bad debt expense, parehas lang yan. Okay? And yan nga, yung mga receivables na malabo nang makolekta. So this happens when a customer who bought goods or services on credit defaults on their payment. So pag sinabing bumili on credit, bought on credit, ibig sabihin umutang, no? So pag umutang, dumadaan sa receivable. So kapag yung customer mo nga ay hindi na nakabayad o nag-default na sa pagbayad ng receivable na yon, doubtful account expense ang pasok niyan. Okay, businesses must account for these uncollectible amounts to accurately reflect their financial position. Sinabi yung financial position, relating yan sa balance sheet, no? Saan mo ba kasi makikita ang accounts receivable? Sa balance sheet. Okay? So kung meron kang accounts receivable na hindi na makokolekta, pero hindi mo tinanggal sa accounts receivable yan, so magiging overstated yung accounts receivable mo sa balance sheet. Okay? Kunwari, meron kang credit sales na 500,000. Tapos, at the end of the year na uh, na-estimate mo na siguro mga 10% ng 500,000 na yan uncollectible na. So, 500,000 times 10%, kuha kang value, sabayan mo para magets mo yung topic natin. So, 50,000 yung uncollectible. So, dapat yung yung ma-reflect na amount na lang sa accounts receivable sa balance sheet mo is yung 500 minus 50. So, 450 na lang dapat. So, yun yung silbi ng adjusting entry natin, no? To accurately reflect the accounts receivable in the statement of financial position or in the balance sheet. Okay? So, ano bang entry kapag mag-a-adjust ka? Later, mapakikita natin sa baba. Pero, sige, pakita na natin. So, at the end of the period, let's say December 31, 2025, ang adjusting entry mo to record the uh, receivables na malabo na makolekta o yung mga doubtful accounts na yan, the adjusting entry to record those doubtful accounts is debit, doubtful accounts expense, or bad debts expense. So kahit alin ang gamitin mo sa dalawa na yan. Depende kung ano yung nasa chart of accounts ni client. Doubtful accounts expense or bad debts expense. So 50,000. Credit, allowance for doubtful accounts. So itong allowance for doubtful accounts, mamaya natin i-explain kung ano ba yung allowance for doubtful accounts na yan. Okay? So allowance for doubtful accounts. So ganyan ang entry, no? To record the doubtful accounts at the end of
the period. So tandaan mo na 'to kasi lagi mo na 'yang ma-e-encounter sa accounting. Next, bakit ba kailangan mag-adjust? Bakit natin kailangan gawin itong adjusting entry na 'to? 'Yan. So ito yung mga dahilan 'no. Matching principle pa rin yung unang reason 'no. The matching principle in accounting requires that we match expenses to the revenues they help generate. So pansinin mo, nung nag-record ka ng doubtful accounts dito, doubtful accounts expense, it is within the same period kung kailan mo ginawa yung sale. So let's say yung sale mo ay nasa October 1, 2025. So nakabenta ka ng 500. So nag-record ka ng revenue diyan. Okay? So nag-record ka ng revenue 2025. Ngayon, nung year-end ng 2025 o nung December 31, 2025, nag-record ka naman ng expense. Okay? Kasi nga, kailangan mong i-match yung expenses to the revenues they help generate. Okay? So, dapat within the same period. Okay? So, bakit kailangan i-adjust to ng year-end? Kasi for example, tumawid ka, no? Kunwari, nung December 31, 2025, hindi ka nag-estimate ng doubtful accounts. Hindi mo in-estimate kung magkano yung percentage na uncollectible. So, tatawid ka ng 2026. Tapos, nung 2026, dun, dun mo na-realize na 50,000 pala nung receivable na yon ay uncollectible na. So, dito ka sa 2026, nag-recognize ng expense. So, hindi na siya tugma, no? Kasi tumawid na ng accounting period. So, dapat, ano, no, nung maaga pa lang, no, 2025, naglagay ka na kahit papano ng doubtful accounts expense. Okay, so every year-end ba nag-estimate ng doubtful accounts? Yes, kailangan mag-estimate ng doubtful accounts. So every year may adjustment, no? Depende sa problem na 'yon kung ano yung ibigay ni problem. Pero kasi normally, yung receivable, 'di ba yung receivable natin, accounts receivable, classified 'yan as current assets, 'di ba? Current assets. So ang criteria mo para isali siya under current assets is it should be collectible within 1 year or the operating cycle, whichever is shorter, no? Okay? So, yung receivable mo, dapat within 1 year, makolekta mo siya. So, kung tumawid na yan ng 1 taon at hindi mo pa nakokolekta, ay malamang doubtful account na yan. Okay? So, yun yung, uh, kumbaga parang kailangan mong matandaan dito, no? Kay doubtful accounts. May mga chats. Ano to? Di po ako maka-join sa online class. Nagloloko pa yata Teams ko. Marami bang ganito? Okay, so sino yun? Try nyo pa rin, no? Try nyo mag-join ng call kasi dito natin re-record yung attendance sa call na to. Pinawala. Okay, so yun yun na. Kailangan mo yung i-match. Yung expense, i-match mo sa revenues na they help generate. So dapat within the same period recognize ka na ng doubtful accounts expense. Okay, next. When we make a sale on credit, ito yung next bullet point, we recognize revenue. So, kunwari nga, October 1, 2025, nagbenta ka on credit, nag-recognize ka ng revenue dyan. However, if we later determine that we won't collect that revenue, we need to record the expense of the uncollectible amount in the same period as the sale. So, yun yung mismo yung ginawa natin. Okay? So, within the same period as the sale, doon natin na-record yung doubtful account. Okay? Para ma-match siya doon sa revenue na it helped generate.
Okay, so this is why we use an adjusting entry at the end of the accounting period to make sure our financial statements are accurate. Next, the two methods for accounting for bad debts. So ito, meron tayong dalawang method for accounting for bad debts. Okay, pay attention, no? Kasi medyo tricky yung dalawang method na to. Saka, syempre, kung paano mag-estimate ng adjusting amounts. Yung amounts to adjust. Okay, so pay attention. Una, dun sa dalawang methods for accounting for bad debts, si direct write-off method. Okay? So from the name itself, idinidirekta lang, no, yung pag-write off. So kung kanina, yung pinakita nating entry dito, ito yung adjusting entry natin, no. Ito yung adjusting entry. Bakit? Gawin natin yung blue. Yan. Kanina pinakita natin debit, doubtful accounts expense, credit allowance for doubtful accounts. Yan yung ginawa nating example kanina, no. So ito mismo, yung entry na to, yung allowance method, which is yung pangalawa. Yung pangalawang method, allowance method. Mamaya natin daanan yan. Puntahan muna natin si direct write-off method. So si direct write-off method, ganun pa rin yung debit mo. Debit, doubtful accounts, expense. Pero ang credit mo, hindi ka nadadaan sa allowance account, kundi diretso ka sa accounts receivable. Kaya direct write-off method ang tawag sa kanya. So December 31, 2025, debit, doubtful accounts, expense, 50,000. Credit, accounts receivable, 50,000. So direct write-off method. Ganyan siya. So basahin natin. This is a simpler method where bad debt is only recorded when absolutely certain it's uncollectible. So kunwari, no, nung December 31, 2025, ah sinabi mismo nung customer mo na, hindi ko mababayaran yung 50,000 ah. So ikaw, magra-write off ka na agad. So binawasan mo na yung receivable mo from that customer. So direct write off. Kaso lang, it violates the matching principle because expense is often recorded in a different period than related revenue. So dito sa sample natin na to, hindi niya na-violate yung matching principle. Pero paano kung January 31 siya nagsabi na, uy, hindi ko na mababayaran yung 50,000 doon sa utang ko sa iyo ha. So January 31 pa niya sinabi. So January 31 ka na lang din nakapag-write off. So doubtful accounts expense, credit, accounts receivable, 50,000. So hindi na siya tumugma dun sa matching principle. Kasi tandaan mo, yung sale ginawa mo noong 2025, okay, October 2025. Then yung expense, ginawa mo 2026 pa, itong doubtful accounts expense. So it violated the matching principle. Kaya itong direct write-off method, kapag tumawid na siya ng accounting period, bago siya na-determine na uncollectible, violates the matching principle. Okay? Bakit na-violate? Kasi yung 2025, diyan ka nag-record ng revenue eh. Tapos 2026 ka pa nag-recognize ng expense. So tumawid ka na ng accounting period. Hindi mo nasunod yung matching principle. Okay? So direct write-off method is not allowed under GAAP except for very small businesses. Pero yun, not allowed under GAAP o yung generally accepted accounting principle. Hindi allowed si direct write-off method. Kaya yung in-example natin kanina dito is hindi si direct write-off method, kundi si allowance method. Kaya makikita mo dyan, si allowance for doubtful accounts na account. Sige nga, spell out natin to. This is allowance for doubtful accounts. Yan. So kapag ang kinikredit, instead na accounts receivable, direkta, no? Pag ang kinikredit ay allowance for doubtful accounts, so alam mo na allowance method yung gamit ni client. And yun nga, si allowance method ang preferred under GAAP kasi sinusunod niya si matching principle. So it estimates the amount of bad debt at the end of each period. So kunwari,
Yun nga, nagbenta ka October. Ay, October 1 ba yung sample natin kanina? October 1, nagbenta ka. So, meron kang record na accounts receivable, debit, credit, sales, 50,000. Ay, 500,000 pala. Then, December 31, year-end to. Walang kahit anong indication naman, no? Walang sinabi naman na direkta si client na, uy, hindi ko mababayaran yung 50,000, ah. Walang sinabi si client noong December 31. Pero ikaw mismo, nag-estimate ka as an accountant, no? Nag-estimate ka ng posibleng maging doubtful accounts at the end of the accounting period. So sabi mo, siguro mga 10% ng sale na to hindi makokolekta kasi gawa ng mga circumstances ngayong taon. So sabi mo, 10%, mag-recognize tayo ng doubtful accounts. So yun na, gagawin mo na dito, mag-recognize ka na ng doubtful accounts expense, pero instead na accounts receivable agad yung i-credit mo, credit mo muna allowance for doubtful accounts. Okay? Allowance for doubtful accounts. Okay? So ano tong allowance for doubtful accounts na account na yan? Itong allowance for doubtful accounts ay tinatawag na contra asset account. So isa siyang contra asset account. Bakit? Kinokontra niya si accounts receivable, which is an asset. Okay? So si allowance for doubtful accounts ay contra asset account ni accounts receivable. Okay? So saan mo makikita si allowance for doubtful accounts? Makikita mo siya sa balance sheet din. Sa balance sheet. Kasama siya ni accounts receivable kasi partner sila. So yung asset account mo, accounts receivable, yung contra asset account mo, si allowance for doubtful accounts. Okay? So meron ka pang isang may encounter na contra asset account. Mamaya, no? Sa depreciation naman. So sige, pakilala na natin. Sa depreciation, ang yung contra asset account is si accumulated depreciation. So mamaya pakilala natin siya, si accumulated depreciation. Pero ngayon, meron ka ng kilalang isa na contra asset account. Yan, si allowance for doubtful accounts. Okay? So yun, year-end, nag-estimate ka. Nag-estimate ng amount of bad debt. So kahit hindi pa sinasabi nung kliyente mo na hindi siya makakabayad, mag-estimate ka na agad ng percentage na uncollectible. Okay. Next, it adheres to matching principle by recognizing the expense in the same period as the related sales. So, makikita mo nga dito, parehas silang 2025. Yung revenue, 2025 na record, and then yung expense, 2025 din na record. Yan. So, explain further natin itong allowance method. Instead of directly reducing the accounts receivable, we use a contra asset account called allowance for doubtful accounts. Paigsiin natin, gawin na lang nating ADA. This account has a normal credit balance. Okay? So, ibig sabihin, ang normal balance ng allowance account, pag gumawa ka ng T account, no? So, allowance for doubtful accounts. Dito dapat yung balance niya, nasa credit side. Okay? Ayan. Kasi nga, contra asset siya eh. Di ba ang asset, for example, yung related asset ni ADA, si AR, accounts receivable. Si accounts receivable, ang normal balance niya ay debit. So, dito dapat yung balance niya. Okay? Eh, since contra asset nga, si allowance for doubtful accounts, nasa kabilang side siya. Nasa credit side yung normal balance niya. Okay? Sige, tuloy natin yung pagbasa. And reduces the accounts receivable on the balance sheet. So, ibig sabihin, pag pinresent mo yung accounts receivable, naka-net sa ADA. Okay? So, ang tawag doon ay net realizable value. So, ito tandaan mo rin. Net realizable value. So, net realizable value is accounts receivable
minus allowance for doubtful accounts. So NRV, paigsin natin NRV ng accounts receivable is equal to accounts receivable minus allowance for doubtful accounts. Okay? So partner kasi nga lagi sila, no? So kung ano man yung nasa AR, babawasan yan ng allowance for doubtful accounts. Okay? Kasi itong AR, yung asset mo, yan yung tingin mong marireceive mo. Kaya lang, nag-set up ka ng allowance for doubtful accounts para dun sa mga posible na hindi mo makolekta. Okay? So, AR minus ADA. Ganon siya i-present sa balance sheet at ang tawag doon ay yung kanyang net realizable value. Okay. So, tara. Tuloy pa natin, no? Tandaan mo rin yung mga T-accounts dito, yung mga T-accounts na din-drawing natin. T-account ni AR, ganyan ang itsura. Alam na alam mo yan, no? Kasi nag-posting ka naman. Nag-posting na tayo. Tapos na tayo sa posting. Ito medyo bago kasi ngayon mo lang nakita si allowance for doubtful accounts. So, ang T-account ni allowance for doubtful accounts ay ganyan ang itsura. And nasa credit nga yung kanyang normal balance. Okay? So, mamaya gagamitin pa natin yung T-accounts na to for solving. Kaya tandaan mo yan. Isulat mo yan, no? Sa notes mo. Puntahan na natin yung adjusting entry for bad debts. So dito, nagbigay na example, the company estimates that 5,000 pesos of the accounts receivable will be uncollectible. So madali lang na 5,000 daw yung uncollectible. So ito yung doubtful accounts expense mo. Okay? Or pwede ring bad debts expense kasi nga parehas lang naman yan. So entryhan mo na. So December 31, ito na pala yung entry, no? December 31, yan yung date kung kailan ka mag-adjust kasi year-end yan. Mag-debit ka ng doubtful accounts expense or bad debt expense for 5,000. Then credit mo allowance for doubtful accounts, 5,000. Ganun lang kasimple mag-entry. Okay? So ang debit, bad debt expense or doubtful accounts expense. Ang credit, allowance for doubtful accounts. So this is allowance method. Okay? Paano pag sinabi na direct write-off method? Eh di palitan mo yung credit mo, instead na sa allowance account, idiretso mo siya sa accounts receivable. So, direct write-off method na yun. Kaso nga lang, yung direct write-off method, hindi nga siya allowed under GAAP. Pero posible ka bang matanong sa problems? Yes, posible kang matanong. Ay madali lang naman eh. Pag sinabing direct write-off, diretso, ira-write off sa accounts receivable. Hindi na idadaan sa allowance for doubtful accounts. Okay. So alam mo yung account titles na gagamitin, doubtful accounts expense, allowance for doubtful accounts. Kaso, paano kapag hindi given yung amounts dito? Okay? Kunwari hindi sinabi ng problem na 5,000 yung amount ng accounts receivable na uncollectible. Pwede ba yon? Yes, pwede. Hindi sasabihin ng problem. Ipapakompute sa iyo ng problem yan. So para i-compute, meron tayong dalawang method. No? Si percentage of sales method tsaka si aging of accounts receivable method. So mamaya skip muna natin tong effect on financial statements. No? Dito muna tayo sa paano mag-estimate ng bad debts. Okay? Meron niyang dalawang method. Number 1, si percentage of sales method, and number 2, si aging of accounts receivable method. Alin ang mas madali sa dalawang ito? Yung una, yung percentage of sales method. Pero pwede ba silang gamitin either dyan sa dalawa? Yes, na kung ano yung trip o ano yung gusto nung company, pwede nilang gamitin yan. Pero yun nga, sa problem solving, mas madaling gamitin si percentage of sales. Bakit? Ang ginagawa lang dyan, based on historical data, a percentage of credit sales is estimated as uncollectible. So for example, 2% of 250,000. So 5,000 yung uncollectible. Yan mismo yung ginawa natin sa unang example natin sa bungad no discussion. So sabi natin may 500,000 ka na credit sales, tapos 10% yung collectible, kaya ang naging expense mo ay 50,000. Okay? Simple lang, no? Bibigyan ka lang ng percentage uncollectible.
So 2% uncollectible out of 250. So 250 times 2%, 5,000. Okay? And yung na-compute mo dito na 5,000, yan mismo yung magiging adjusting amount mo. So kapag nag-entry ka, December 31, debit doubtful accounts expense, credit allowance for doubtful accounts. Yung 5,000 mismo, yun yung ikabit mo rito, 5,000. Ganun siya kadali. Straightforward, no? Multiply mo yung percentage uncollectible sa peso credit sales. Then makukuha mo yung uncollectible amount. Yan mismo yung gawin mong adjusting entry. Okay, doubtful accounts expense, 5,000. Credit allowance for doubtful accounts, 5,000. Okay, so bakit ko pa binanggit yon? Kasi sa aging of accounts receivable method, kung ano man yung mako-compute mo through your aging analysis na tinatawag, no? Aging analysis. Kung ano man yung makompute mo sa aging analysis mo, hindi pa yun yung adjusting entry. Okay? Ano yung mako-compute mo dito sa aging analysis? Yung mako-compute mo through your aging analysis is the ending balance of your allowance account o ending balance ng allowance for doubtful accounts mo. Okay? So, paano yun? Kaya tayo nag-drawing kanina ng T accounts. Kaya tayo nag-drawing ng T accounts kanina, ng ADA. Sige. Kapag nag-aging analysis ka, ang mapapalabas mo nga dyan is yung ending balance ng allowance for doubtful accounts. So, ito yun, ending balance. Ang kailangan mo, yung nandito sa loob. So, kailangan mo pa siyang i-compute, yung nasa loob na yan. Kailangan mo siyang i-compute pa. And itong nasa loob, yung adjusting entry mo. Okay? So, paano siya magiging mahirap pag merong beginning balance dito? Pag may beginning balance na naka-credit or may beginning balance na naka-debit. So magiging medyo complicated yung computation. Pero doable ba? Doable. Kayang-kaya mo 'yan. So yun lang tandaan mo sa ngayon, no? Kapag percentage of sales method, kung ano man yung makompute mo, yun agad yung adjusting entry. Yun agad, 5,000. So kumbaga, itong 5,000, yan yung nasa loob dito sa box na to. Yan yung nasa loob. Okay? Yan. Paano kung ang ginamit is aging of accounts receivable method? So magpe-perform ng aging analysis. Then yung aging analysis, ang mapapalabas niya, hindi yung adjusting entry, hindi yung nandiyan, no? Hindi ito. Kundi yung ending balance ng allowance account. So ito yung mapapalabas niya. Kaya from here, kailangan mo siyang computein para mapalabas mo yung adjusting entry. Okay? Pero paano ba gawin tong aging of accounts receivable na 'to? So basahin natin. This is a more precise method, no? It analyzes how long receivables have been outstanding. Older accounts are assigned higher uncollectible rates, and the sum gives the desired balance in the allowance for doubtful accounts. So kaya aging analysis ang tawag diyan. Sabi kasi, mas matanda o the longer the accounts receivables have been outstanding, the higher the chances na hindi siya makolekta. Gano'n yung sinasabi nung gano'n yung concept dito. Okay, mas matagal mo na siyang hindi nakokolekta, mas malabo mo siyang makolekta. Kumbaga gano'n naman 'no, sa actual na nangyayari sa atin 'no, 'pag nagpautang tayo sa kaibigan natin 'no, kapag mga unang linggo pa lang, medyo kampante ka pa na makakabayad 'yan. Umabot ng 2 linggo medyo nagdududa ka na ng konti 'no, umabot ng 1 buwan, naku sigurado ka na na hindi ka babayaran, tatakbuhan ka na 'no. So gano'n din dito sa business 'no, kapag mas matagal ng outstanding yung utang sa'yo, ay kabahan ka na. Baka malaki na yung porsiyento na hindi mo siya makolekta. Gano'n mismo yung gagawin sa aging analysis. So dito sa baba meron tayong example. So dito nakalista yung age nung bawat accounts receivable. So meron ditong 1 to 30 days,
31 to 60 days, and more than 60 days. Okay? So yung pag-age nung receivables, depende yan kay kliyente, no? Depende yan sa nature ng business, depende sa historical data na nangyari sa kanya dati, no? Depende yan sa mga kliyente, no? Pwedeng yung age of account hindi siya by number of days, pwedeng number of weeks, pwedeng number of months, no? So depende nga kay client 'yan. So sa case natin, yung example natin, ini-age niya siya, ini-age ni client o ni business yung receivables niya in increments ng 30 days, no? 30, 30, 30, tigto 30 days. Okay, so ganun siya mag-age. Then, itong amounts due, yan yung sa results ng operations niya lang. No, kunwari, nangutang ng nagkabenta siya ng amount na 80,000 tapos hindi pa niya nakokolekta within 30 days. So ayun, lalagay niya lang diyan. Sa amount due ng age ng account na yan ay 1 to 30 days. Okay, tapos meron din siyang receivable na 15,000 na hindi pa niya nakokolekta. Ang tagal na sa kanya, 60 days na. Tapos merong 5,000 na more than 60 days na sa kanya. Okay? Tapos per age of account, merong estimated percentage uncollectible. So ito estimate lang din, no? Depende rin kay kliyente kung ilang percent yung sasabihin niya diyan. So sabi niya 1 to 30 days daw may chance na 2% ang maging uncollectible. Ganoon naman, 10% naman sa 31 to 60 days and 30% para dun sa more than 60 days. Okay? So yung estimated percentage uncollectible na yan, imumultiply mo lang dun sa total amount due. So, yung 80,000 times mo sa 2%, makuha mo dapat 1,600. Then, yung 10%, multiply mo sa 15, 1,500. Then, yung 30%, multiply mo sa 5K, 1,500. Okay? So, yung makukuha mong amounts dyan, i-total mo, makukuha mo yung 4,600. And itong 4,600 na to, yan yung desired ending balance ng allowance for doubtful accounts mo. Okay? So, yung 4,600 na yan, desired ending balance. So, dito natin lagay yung 4,600. Since na-compute mo na siya, lagyan mo doon sa taas. Ito yan, 4,600. 4,600. Okay? Next, may additional info. If the allowance for doubtful accounts already has a 200 credit balance, ito yung sinasabi ko, may beginning balance siya. Meron siyang 200 credit balance already. So, ibig sabihin, dito yan. May credit balance daw nung beginning na 200. The adjusting entry would be, so hanapin mo yung nasa loob nitong box. So paano ka makakarating sa 4,600 kung meron ka ng 200 sa ngayon? So yung 200, dagdagan mo ng 4,400 para makarating ka sa 4,600. And yung 4,400 na yan, yan na yung magiging adjusting entry mo. So debit, doubtful accounts expense, credit, allowance for doubtful accounts, 4,400. Okay? So ayun, ganun siya. Okay, kaya sabi ko sa inyo, mas tricky ng konti itong aging of accounts receivable method kesa sa percentage of sales method. Kasi sa percentage of sales method, straightforward lang. May percentage uncollectible, may amount ng credit sales, pag-multiplyin mo lang sila, and yung mako-compute mo, yun agad yung debit mo sa expense. Kapag aging of accounts receivable method kasi yung gagamitin, kung ano man yung naging result ng aging analysis, yun ay ending balance pa lang ng allowance for doubtful accounts. So, yun yung 4,600 kanina. Iko-consider mo pa yung beginning balance ng allowance for doubtful accounts. Sa case natin, may 200.
para mapalabas mo kung magkano pa yung kailangan na i-expense. So sa case natin, 4,400. So kaya nag-debit ka ng doubtful accounts expense na 4,400 and nag-credit ka ng allowance for doubtful accounts na 4,400. Ayun lang din yun. No? Yung kinredit mo na ADA, ayun. Okay. Nasundan ba yon? Sige nga, pumuso ka nga kung nasundan mo. Kung hindi, unmute, raise mo yung question mo or mag-chat ka dito sa chat box. Okay, mo nasundan naman, no? Okay. So mamaya may practice pa tayo, magpa-practice pa tayo. Pero ito, pakita natin yung ni-skip natin kanina. Ano ba epekto nitong adjusting entry na 'to sa financial statements? Bakit ba kailangan pa natin mag-debit ng doubtful accounts expense at mag-credit ng allowance for doubtful accounts? Ano bang epekto niyan? So sa income statement, malamang may epekto 'no, kasi isa sa mga entry mo o yung dinebit mo ay expense. Okay? So, madadagdagan yung doubtful accounts expense mo. Madadagdagan yung expense reported sa iyong income statement. Okay? So, bad debt expense is reported as an operating expense, reducing net income. So, kapag hindi ka nag-adjust, dapat nag-adjust ka, no? Kung hindi ka nag-adjust, magiging understated yung expenses mo. Wag natin isulat dito kasi baka malito. Pag hindi ka nag-adjust, magiging understated yung expenses mo and yung income mo ay magiging overstated kasi hindi mo siya binawasan, eh. Okay? So kaya kailangan mo mag-adjust. Next, ano namang epekto sa balance sheet? Again, yung allowance for doubtful accounts na kinredit mo ay isang balance sheet account. To be particular, ano yun siya, no? A contra asset account siya. Yung pinakilala natin kanina. So, contra asset account. See allowance for doubtful accounts. So, allowance for doubtful accounts reduces the accounts receivable. Okay? And ito nga, yung pag-compute ng net realizable value, NRV, is equal to accounts receivable minus allowance for doubtful accounts. Yun, yung epekto sa financial statements. Next, may summary pa dito, no? Summary lang, doubtful accounts are uncollectible receivables. Allowance method matches bad debt expense to the sales period. Adjusting entry is debit bad debt expense, credit allowance for doubtful accounts. Estimates use either percentage of sales or aging of receivables method. Okay. So para mas mahasa pa yung natutunan mo sa ngayon, magdagdag pa tayo ng sample problems. So mag-solve pa tayo ng sample problems. So since marunong ka na nga, titingin pa tayo ng more problems using both the percentage of sales and aging of accounts receivable method. So lagi mong basahin maigi yung question, no? Kasi syempre, doon mo malalaman kung ano yung method na ipinapagawa ng problem. Okay, basahin mong maigi. So punta natin, problem number 1, percentage of sales method. So madali lang to, no? Si percentage of sales method. Subrahin lang natin yung mga nakasulat na dyan para fresh. So pag percentage of sales method, again, bibigyan ka lang ng certain percentage na uncollectible, tapos bibigyan ka ng credit sales. Ayun na, binibilugan ko na. So pag multiplyin mo lang yan, para makuha mo yung adjusting entry. So basahin natin yung scenario. It is December 31, 2025 and your company has a total of 500,000 in credit sales for the year. So sulat mo dito, 500,000. Based on historical data, the company estimates that 1.5% of credit sales will be uncollectible. So, multiply mo lang sa percentage uncollectible. Makakuha mo na agad kung magkano yung iyong doubtful accounts expense. So, 500,000 times 1.5%. This is 7.5. Kung tama ako ng pindot sa calcu, 7.5 yan. Next, merong additional info.
The allowance for doubtful accounts currently has a 1,000 debit balance from a previous write-off. So ito, panglito yung third bullet point kasi binigyan ka pa niya ng beginning balance ng allowance for doubtful accounts. Panglito lang yan kasi meron ka na, mako-compute mo na agad yung doubtful accounts expense mo kahit wala yung info na to. Bakit? Ano bang gusto niyang ipagawa sa'yo? I-plot mo daw sa T accounts ng allowance for doubtful accounts yan. So kunwari, meron ka daw debit balance na 1,000. So kung ito yung T account mo for ADA, meron ka daw 1,000 debit balance dyan. Okay? So since attentive ka nung nagbabasa ka ng problem, alam mo na percentage of sales method yung ginamit. So kung ano man yung na-compute mo dito, yun agad yung adjusting entry mo na i-credit mo kay allowance for doubtful accounts. So yun agad yung i-credit mo since attentive ka. So ito na agad yung gagamitin mong entry. Eh paano kung nalito ka? Sabi mo, percentage of sales method, yung mako-compute ko dyan is ending balance ng ADA. So pag dito mo nilagay yung 7.5 na na-compute mo, mamamali ka na. Okay? Mamamali ka na kasi pag gini-squeeze mo yan, kung may 1,000 na beginning balance, tapos kailangan mong makarating sa 7.5, kailangan mong mag-credit ng 8,500. Okay? So 8,500 minus 1,000, makakarating ka sa 7.5. Tapos ito yung gagawin mong adjusting entry, mali ka. Okay? Kaya dapat attentive ka o mag-pay ka ng attention habang binabasa mo yung problem para hindi ka malito. Kasi percentage of sales method, kung ano may makompute mo, yun agad yung adjusting entry mo. Yun na, yung i-expense mo and i-credit mo sa allowance for doubtful accounts. Okay? So pag pinagawa ka ng entry, sabi dyan, prepare adjusting entry to record the bad debt expense for the year. So lagay mo lang dito yung date, December 31. Debit, doubtful accounts expense, 7,500. Credit, allowance for doubtful accounts, 7,500. Sabi mo dun sa last bullet point, alam mo, malilito mo ako. Hindi mo ako malilito. Hindi ka kailangan sa problem na to. So, yun. Yung solution, yun lang pala. No? Meron solution sa baba. So, pag pin-prepare mo yung journal entry, ayun nga, yung lalabas. Ito. Debit, bad debt expense, 7.5. Credit, allowance for doubtful accounts. Anong sabi niya doon sa last bullet point? Meron ba siyang sinabi? Ito. Since the percentage of sales method focuses on the income statement, the debit or credit balance in the allowance account is ignored. Ayun, no? Ignored. Hindi natin pinansin. Itong debit balance sa allowance for doubtful accounts. No? Inikisan pa nga natin. Kasi kahit wala yung info na yan, kaya mong computein yung adjusting entry. Okay. So may question ba dito sa problem 1? Kung meron, unmute lang or chat ka ng question mo. Pag walang question, puso ka lang para makapag-proceed tayo sa problem 2. Okay, may isa nang pumuso. Yung iba, sige, wag mahiyang magtanong kung may malabo para malinawan ka na agad ngayon pa lang. Walang malabo. So far, so good. Okay, kung ganon, tuloy natin sa problem number 2. Ito na. Hindi na percentage of sales method ang gamit. Aging of accounts receivable method na. China-challenge ka na ng problem. Okay. Ano ka ba? Magpapasinda ka ba diyan? Hindi, kasi marunong ka namang mag-compute. Tuturuan kita. Okay, so kahit anong method pa 'yan, mapapalabas mo yung sagot diyan. Sige, burahin lang natin ulit yung mga gul. Okay. So burahin lang natin. Yan. So basahin natin yung problem, no? Again, aging of accounts receivable method yung ginamit ng problem na ito. Magandang kulay. Ito.
aging of accounts receivable method. So kapag aging of accounts receivable method, again, ang mapapalabas mo sa analysis mo ay yung ending balance ng ADA. Okay? So dito mo ilalagay kung ano man yung mapapalabas mo na sagot. So basahin natin. It is December 31, 2025. The company's accounts receivable balance is 200,000. So this is AR balance ha. AR. So may sariling T-account yan. So kung trip mong lagyan ng T-account si AR, lagyan mo. So debit balance, 200. Next, the allowance for doubtful accounts has a current 500 peso credit balance. So gawan mo rin ng T-account si Ada. Ito na siya. No? Hindi ko na binura. So yung T-account daw ni Ada currently has a 500 credit balance. So nandito, credit 500. Okay? Wait. Ito palang first bullet point, December 31 na pala to, no? 2025. So yung December 31, year-end balance na siya. So dito mo na ilagay. Okay. So kahit naman hindi mo ilagay gawin yung T-account sa AR, okay lang. For illustration purposes lang to, no? Baka kasi nalilito ka kung sino si AR, sino si allowance for doubtful accounts. Ito yung asset account mo, yung receivable mo, and ito yung contra asset account niya, si ADA. So kaya kung may debit balance na normal balance tong si AR, si ADA naman may credit na normal balance. So yung 500 dyan, current credit balance. So kinredit mo yung 500. Next, an aging analysis of the receivables shows that the estimated uncollectible amount should be 8,500. So ito na, hindi ka na pinahirapan ng problem na gumawa ng sarili mong aging analysis. So hindi ka niya na pinagawa nitong table na to, no? Itong table na to, hindi ka niya na pinagawa. Kasi yung ibang problem, pag gagawin ka niyan, so kailangan mo mapalabas. Itong kagaya nitong 4-6, no? Yan, kailangan mo mapalabas yan. Eh kaso yung problem natin masyadong mabait, binigyan ka niya na agad ng resulta ng aging analysis. Ang lumabas daw ay 8.5. So kung i-imaginein mo, gumawa ka ng ganito ulit no, ng aging analysis, ang lumabas daw dito ay 8.5. Okay, ganun yung gustong sabihin ng problem. So alam mo na kung ano man yung mapapalabas mo through your aging analysis, yan yung desired ending balance mo for your ADA. So yung 8.5, dito mo ilalagay yan, 8.5. Okay? Eh, 'pag mag-a-adjust ka, ang kailangan mo is yung amount na nandito sa gitna. Okay? So, kung may 500 ka na nung simula at kailangan mong makarating sa 8.5, magkano ang kailangan mo idagdag? 8,000. So, yung 8,000 na yan, yan yung adjusting entry mo ngayon. So, debit, doubtful accounts expense. Okay, lagyan mo ng petsa. Huwag mo kakalimutan yung petsa. Debit, doubtful accounts expense, 8,000. Credit, allowance for doubtful accounts, 8,000. So, ayan, yung adjusting entry mo to record the bad debt expense for the year. Ayun siya, oh. Okay? So, kayo, kung mas kaya nyong maintindihan yung ganitong diretso, no, na 8,500 minus 500 is equal to 8,000, pwede mo naman gamitin yan. Pero ako, ang technique ko, simula nung nag-aaral ako, ay T-accounts. No, mas madali kasi siyang makita. So, meron ka ditong ADA. Tapos binigyan ka ng debit balance, ay ng credit balance na 500. Nag-compute ka ng aging analysis mo, lumabas 8.5. Eh di, squeeze mo lang yung amount dito, 8,000, kayang-kaya mo na. Ano ba advantage ng T-accounts method, yung pag ganito yung computation mo? Kahit ikot-ikutin yan, kunwari, instead na credit balance yung binigay, binigyan ka ng 500 na debit balance sa yung allowance for doubtful accounts. Tapos ganun pa rin, 8.5 yung desired ending balance mo. So kung ganyan, debit balance yung beginning, mag-iiba yung adjusting entry mo. Okay? Kasi kung meron kang 500 na debit balance ng ADA at kailangan mong makarating sa 8.5 na credit balance, hindi na 8,000 yung dapat mo i-credit. Dapat
9,000 na. Okey, kasi 9,000 minus 500 dun ka makakarating sa 8,500. Okay. And yun yung susunod na problem 'no, paano kapag debit balance yung binigay na beginning balance ni Ada? Yan, ayun yung problem 3. Okay, pero bago pala tayo pumunta sa problem 3, baka may tanong dito sa problem 2, unmute ka lang or chat. Ayan, may naka-raise ng hand. Chavillo, question. Yes. Bakit kay aging? Kasi nga kailangan mong palabasin yung adjusting entry dito sa gitna. Okay? Ganito siya. No, yung aging of accounts receivable method kasi, ang mapapalabas mo nga diyan is yung desired ending balance mo ng allowance for doubtful accounts. Sige, ulitin natin, burahin muna natin 'to. 'Di ba ang goal mo dito sa, ah, adjusting entry is makagawa ng tamang adjustment. So, para magawa yung tamang adjustment, kailangan mong hanapin kung magkano pa yung kailangan ni allowance for doubtful accounts. Magkano pa yung kailangan niya na dagdag diyan, okey? Sa percentage of sales method, straightforward 'yan. Kung ano man yung ma-compute mo, yun yung kailangan mong i-adjust. Kaya dito yung 500,000 times 1.5% na uncollectible, yan na agad na 'pag gumawa ka ng T-accounts ng allowance for doubtful accounts, yan na agad yung kailangan niya na adjustment dito. So, yan na agad yung ilalagay mong adjustment. So, hindi mo na kailangan malaman kung magkano dapat yung ending balance or kung meron ka mang beginning balance. No, hindi ka na tatanungin, ni problem. Okay. Ang problem mo kay aging of accounts receivable, hindi siya masyadong straightforward. Kasi kung ano man yung magawa mo o yung mapalabas mo through your aging analysis, hindi niya direktang hindi 'yun yung kailangan na adjustment. Hindi 'yan yung kailangan na adjustment. Kung ano yung mapapalabas mo, 'yun yung desired ending balance sa ADA. So, dito mo ilalagay sa baba, 8,500. Okay. So, kung yung 8,500 ay desired ending balance, hindi mo pa nagagawa yung, dapat mo talagang gawin, which is yung mapalabas yung required mo na adjustment. Kaya kailangan mo yung additional info about sa beginning balance ng ADA. So, 200. 200 ba 'to? Ayan, 200. Ay hindi, 500 pala, 500. Kailangan mo yung beginning balance na 500. Okay, para mapalabas mo yung 8,000 na nandito. Ngayon, kung i-ignore mo yung 500 na beginning balance, kunwari sabi mo, ah, hindi ko papansinin yung beginning balance. Eh di, kung zero yung beginning balance, ang magiging adjustment mo ulit ay 8,500. Eh alam mo na mali yan. Kasi nga, hindi yan yung kailangan mong i-add sa allowance account mo para makarating ka dun sa desired ending balance. Bakit? Kasi nga, meron kang beginning na 500. Okay? Sige. Practice lang, no? Through practice, magagamay nyo rin to. No? Mm, basta, pag percentage of sales method, isipin mo na lang, yan yung nasa gitna agad. Yan agad yung makukuha mo. Then, kapag aging of accounts receivable method, yung mapapalabas mo is yung nasa baba pa. Kaya kailangan mo pang palabasin yung nasa gitna. And para mapalabas yun, kailangan mo rin yung nasa simula. Ganun siya. Parang ano, no? Parang technique para hindi ka malito masyado. Okay, ganun lang siya. Nagets na? Nagets na? Si meron yan, naka-record tayo sa OBS Studio.
Okay, so proceed tayo sa problem 3. O sige, ito pa. Kung hindi mo pa na-gets yung problem 2, problem 3 tayo. Gano'n din kasi yung problem 3. Kaya lang, kakaiba 'to. Yung beginning balance niya, instead na nasa debit, instead na nasa credit, nasa debit. Okay, so basahin natin yung problem number 3. It is December 31, 2025, so year end. The total accounts receivable balance is 350,000. So AR yan, wag mo nang pansinin. AR. Next, the allowance for doubtful accounts has a current 200 peso debit balance. So ito, ADA na. Gawa ka ng T-account ni ADA. Wag kang malilito, no? Sabi diyan, debit balance. Wag mo i-credit pag debit balance. So lagay mo yan sa debit, 200. Next, an aging analysis indicates that the estimated uncollectible amount should be 12,000. So, nung nag-aging analysis ka daw, ang napalabas mo ay 12,000. Ano itsura ng aging analysis? Ganito yon. Ganyan yung aging analysis. And yung napalabas na amount kanina is 4,600. Pero sa case ng problem natin, ang napalabas daw niya ay 12,000. So, 12,000. Again, ang mapapalabas mo sa aging analysis ay yan yung desired ending balance ng iyong allowance for doubtful accounts. Okay? Kung yan yung desired ending balance, lagay mo siya doon sa dulo. Desired ending balance. So, 12,000. Okay? Tapos ang ultimate task naman natin, no, kapag nagpe-prepare ng adjusting entry is ito. Prepare the adjusting journal entry to record the bad debt expense. So, kailangan mong mapalabas ngayon yung nasa gitna. So, para mapalabas siya, kailangan mo i-consider si beginning balance na sa case natin ngayon ay naka-debit. So, kung meron kang debit balance na 200 at kailangan mong makarating sa credit balance na 12,000, magkano ang kailangan mo i-credit? E di 12,000 plus 200, 12,200. Okay, so 12,200. So dapat yan ang maging entry mo. So December 31, 2025, debit doubtful accounts expense, credit allowance for doubtful accounts. 12,200, 12,200. Okay? Ayan yung kinredit mo na ADA. Pakita mo sa T-account, ayun siya. Kinredit mo yung ADA, 12,200. Para makarating ka dun sa desired ending balance. Ayan, ito yun. Okay? Sige, nakuha ba yon? Puso ka naman kung nakuha mo. Or kung may question ka, unmute ka lang. Entertain natin yung question mo. Okay, mukhang nagets naman, no? Ayan. So, puntahan natin yung key takeaways. Key takeaway natin, the percentage of sales method, yan yung mas madali, kaya pusuan mo, no? Madali siya eh. Yung percentage of sales method is an income statement approach. Bakit? Kasi kung ano man yung na-calculate mo, yun agad yung expense. Okay? Kung ano man yung na-compute mo, saan ba yun? Sa percentage of sales. Kung ano man yung na-compute mo dito, yun agad yung expense, no? So, nag-doubtful accounts expense ka agad na 7,500, nag-credit ka agad ng allowance for doubtful accounts, 7,500. Yun agad yung expense. Okay? And ultimately, yun agad yung kinredit mo sa ADA. Kaya siya tinatawag na income statement approach. Okay? So, and the resulting journal entry amount is the calculated expense itself, ignoring any existing balance in the allowance account. Yung aging of accounts receivable method naman, tinatawag siya na balance sheet approach. Kasi yung mako-compute mo dyan is the desired ending balance of the allowance for doubtful accounts. So, in the adjusting entry is the amount needed to get from the existing balance to that desired ending balance.
Okay, so kung, yung T-accounts nga ang susundin mo, ito yung mako-compute mo sa aging and para makuha mo yung adjusting entry na required, kailangan mo i-squeeze. Squeeze yung term 'no, squeeze, ay squeeze. Ewan ko paano na-derive ng mga accountants yung squeeze 'no, kasi parang gagamitin mo yung beginning balance tsaka yung ending balance para mapalabas mo yung nasa gitna. Kaya squeeze, squeeze method ang tawag diyan. So ang tip, always read the problem carefully to identify which method to use and whether the allowance account has a credit or debit balance. Okay, sige mukhang walang tanong dito. Puwede natin siguro i-stop muna yung recording and magkaroon ng short break bago tayo pumunta sa depreciation. Stop lang.